Inagaw mo na ang lahat mula sa akin, Yuki Niao. Bakit hindi mo pa rin ako pinapatawad? Kasalanan mo dahil ipinanganak sa tahanan na iyo. At hindi mo dapat pinakasalan ang mahal kong si Ling Qian. Kampatay ka na lang sana. Wala nang banta sa akin. Ibigay mo sa akin ang gamot at ipainom mo na. Sagal. Hayop ka. Ilagay mo na. Yuki Niao. Kahit maging multo pa ako, hindi kita patatawarin. Talaga bang iwan lang natin dito? Pahuhukayin daw tayo ng second miss. Huwag mag-alala, isang gabi lang, at kakagatin ng mga aso hanggang wala nang natira. Bakit pa mag-aksaya ng lakas? Mas mabuti pang maghanap ng lugar para uminom. Maghataksil na tao, sinamantala niyo ang pagdaan ko sa pagsubok para saktan ang aking amo. Kahit mabigo ako ngayon. Panalangin ko na mamtay kaong kleho. Kuya, may batang babae doon. Pinuno. Pinuno. Mula kami sa baba ng bundok. Ang isang magandang dalaga ngayon ay espesyal na regalo para sa pinuno. Talaga ba? Yakyat na. Dalhin dito. Boss. Huwag mo akong patayin. Munting prinsesa. Huwag matakot. Bakit ka papatayin ng kuya? Paliligayahin pa kita kay sasaktan. Basta gusto Montag. Magpaalipin ka kay kuya. Hindi. Ikaw ang magiging asawa ng pinuno. Iaalay ko ang buhay ko para sa'yo. Okay ba yon? Iaalay mo ang buhay mo para sa akin. Seryoso ka ba tawaga? Hehe. Sigurado yan. Kahit ang buhay niya ay ibibigay sa akin ng kapatid ko. Natural na puno ng saya ang puso ko. Tara na, munting sanggol. Binabati kita, kapatid. Binabati sa pagkapanalo sa puso ng... Nang gabing iyon. Tara, punta na tayo sa silid ng mga ikakasal. Ha ha ha. Utwaya. Naku, Umatake na ang hukbo ng pamilya Ling. ano?
Ang lakas mo talagang mang-agaw ng babae ko. Narito ang hukbo ni Ling, hindi nyo babalak sumuko. Salamat, Henro. Sandanikat, alam mo ba kung nasaan ang tahanan? Tahanan. Wala akong tahanan. Ang buhay ko ay kaloob ng general. Ang natitirang bahagi ng buhay ko ay nais kong maging isang alipin para magsilbi sa general. Maaari bang pakiusap na tanggapin mo ako, general? Kung ganon, sumama ka na lang sa akin pabalik. Miss, bumalik na si General Ling. Talaga? Oh, Pero, si General, siya, may kasama siyang babae. Ano ang sabi mo? Nandito na tayo. Bumaba ka na. General Masayadong Matas natatakot AKO. Saan nanggaling ang babae na naglakas loob na akitin si Kuya Lingkuan? Bakit ang mga mata niya ay parang kapareho ng kanya? King Yao, nagkamali ka. Siya ay isang babae mula sa kampo ng mga bandido. Wala siyang matitirhan, kaya dinala ko siya sa tahanan. Kapag kasal na tayo, ibibigay ko siya sa iyo para ikaw ang bahala. Bilang alipin o katulong, ayos lang. Patay na siya. Ang bangkay, pinabaon ko na sa kawani sa libingang walang pangalan. Siguro iniisip ko lang na sobra. Talaga? Ew. Gayon na siya ay magiging isang alipin. Kailangan niyang kumilos na tulad ng alipin. Gayon ang araw ng pagtatagumpay ng kuya kong si Ling Chuan. Dapat ipagdiwang ito sa ating tahanan. Ikaw ang mag-asikaso sa mga bisita ngayong gabi. General Ito. Kapatid ko, paano kami upo sa pangunahing pwesto? Walang problema. Sa panalong ito, lahat kayo ay may malaking pepel. Maraming salamat sa biyaya ng general. Binabati kita, General, matagumpay na pagbabalik. 3 araw mula ngayon ang malaking araw para sa inyo at sa ikalawang misyu. 2 malaking kagalakan. Binabati kita, General. Totoong gayuan. Sinasabi ko, buti na lang at si Miss Yu ay bulag sa pangyayari. Iniwan pa talaga niya ang ating general para sa ibang lalaki. Araw ng kasal, huwag magsalita ng malas. Sasabihin kayo, kasi si Miss Yu at ang ating general ay tunay na magkasundo. Talagang bagay na bagay. Tama, tunay na magkasundo. Oo, tama. Kailan kaya dumating ang kagandahang ito sa tahanan ng general? Sasabihin ko, ito ang tunay na kagandahan sa lupa. AKO Deity. Parang Nikita na Kita Deity.
Kung nakita ka ni Yanner, tiyak maalala ka niya ng husto. Ang pangalan mo ba ay Yenner? Ang ganda ng pangalan. Kuya Ling Chuan, ikaw namang kukulam, alam kong may balak kang masama. Ikaw. Molto. Molto. Miss Yu, buhay na tao yan? Paano mo nasabi na siya'y multo? Si Yupeyan na pangit, matagal nang naging bangkay. Tungkol sa mga sugat sa mukha niya. Hindi ito gagaling, siya lang ay kamukha niya ng kaunti. Hindi siya yung masama. Kahit hindi siya multo, isa pa rin siyang babaeng manluloko ng lalaki. Ikaw ang bastos. Kapag sinira ko ang mukha mo, makikita natin kung paano ka pa makakaakit ng lalaki. Okay, Kalang BA. Sobra na yan. Hindi naman niya sinasadya. Tara, samahan kita maglagay ng gamot. Kuya Ling Chuan. Umupo ka muna. Kukuha ako ng gamot. Salamat sa iyo, General. Si King Yao, diretso magsalita, minsan pabigla-bigla sa kilos. Pero mabuti ang kanyang puso. Huwag mo siyang sisihin. General, hindi na kailangang magpaliwanag. Simula pagkabata, hindi na ako pinapahalagahan. Sanay na ako, paano naman? Sa iyong ganda, sino ang hindi magugustuhan? Kang AKO. Ngayong gabi. Hindi na maaga. Magpahinga ka dito. Upunta ako sa ibang lugar para matulog. Ano? Ikaw lang ang mabuti kay Yanner sa mundong ito. Siya'y kita sa General ngayong gabi. Huwag kang umalis, pwede ba? Ikaw ay isang manloloko. Qing Yao. Brother Ling Chuan, paano mo magagawa ito sa akin? Nakalimutan mo na ba, 3 araw na lang ang kasal na natin? Ako ang nalito. Hindi. Lahat ito ay dahil sa babaeng iyon. Dito siya sa tirahan na General, nagugulo ang lahat, walang alam sa kanyang pinagmulan, siguradong may masamang balak siya. Kuya Ling Chuan, huwag mo siyang panatilihin sa tabi mo. General, huwag niyo pong paalisin ang alipin. Yulalasia, paano makakaligtas kung mapaalis siya? Abayaan siyang tumira sa silid ng mga tauhan. Huwag palabasin ng walang utos. Kuya Ling Chuan. Sige. Ganyan ang desisyon. Gabi na, marami pang gagawin bukas. Magpahinga ka na rin. Puno na ang mga kwarto ng mga tauhan. Dito ka na lang matulog. Tumayo ka ng maaga bukas para magtrabaho. Huwag mong hayaang malaman kung tamat ka. Panjanon, Mukhang kinalimutan ka na talaga niya. Pero masigla ang taong ito. Makakatulong siya sa aking pag-unlad. Talagang nakakatuwa ang sorpresa.
Ikaw, aba ng aliping babae, paano ka nakapasok dito? Bakit katuloy mo akong inaakit? Ano ang intensyon mo? Ang maralita lamang. Nais ko sana masilayan muli si General. Nangako kay King Yao na hindi ako magkakaroon ng ibang asawa. Tigilan mo na ang ideyang ito. 3 taon na ang nakalilipas. Sa King Yulan, General, naalala mo pa ba kung sino ang nagpagaling sa sugat na ito para sa iyo? Paano nalaman mo ito? Kung gustong malaman ng General. Paano kung magtaya tayo? Ano ang dapat tayan? Ano ang sinabi mo? Muling nakita ni Ling Juan ang babaeng iyon. Tama ba? Nakita mismo ng matandang katulong na ito. Napakatuso talaga ng babaeng iyon. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Dapat mong parusahan na maayos ang babaeng yan para sa akin. Mas mabuting balatan mo siya ng buhay para makita niya kung paano siya nang akit ng mga lalaki. Huwag kang mag-alala, maraming paraan ang matandang utusan na ito para makitungo sa mga utusan. Ngayong wala si General. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Halika't turuan kita ng leksyon. Alam mo ba kung gano ito? Huwag mong isnabin itong munting karayom. Kahit maliit ito, kapag itinusok sa balat, ang sakit niyan. Bukod pa dyan, wala pang makikitang sugat. Sino ang nagpapahirat sa magiging asawa namin na pasmado ka pa? Hindi ba kayo natatakot sa pagbabalik ng General na gumaganti? Si Kuya Ling Chuan ay lumabas para makipagkita. Hanggang alas 8 ng gabi, hindi siya babalik. Pero, kahit bumalik siya, anong ngayon? Isok ang utusan. Kahit aksidente ko siyang patayin, hinding-hindi niya ako sisisihin. Kung ganoon, bakit hindi mo magawa sa harap niya? O alam mo na bang mahal na niya ako? Ikaw na utusan, paano mo nagawa magsalita ng ganito? Lahat kayo, sugatan niyo siya na mabuti. Haminti kayo, Kuya Ling Chuan, bakit ka nandito? Pakinggan mo yung paliwanag ko. Nangako, AKOS, hindi na muling kukuha ng isa pang asawa. Kailangang gawin. Bakit mo ginagawa ng masama ang mga inosente? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Hindi ganun, Kuya Ling Chuan kayo. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, babawiin ko na lang ang sinabing ko noon. Lumama, gumamit ng sariling parusa, traitor, halayasin agad. Qingyao, simulan na yon. Hindi pwedeng pumasok sa mansyon bago ang araw ng kasal. Iabot ko ito sa bayanan ko. Umiwi ka, Kuya Ling Chuan. Narlo ka na naman. Wala akong kasalanan, General. Jeno, Hindi ba ito ang gusto mo? Ano, gayon ba may pakiramdam ka ng mahiya? General, bakit mo ako nilalait ng ganito? Gusto ko ipakita ang katotohanan, General. Saka, pumayat ka naman sa nangyaring gayon. Bukod pa dito. Tama ang hinala ko, di ba? Tuma ako na ang papakasalan ni General ay isang lihim na talino. Hindi ko alintana kung nagpadala sa'yo para pagsabungin ako at ang pamilya yo. Sinasabi kayo, 3 taon na nakalipas sa King Liu Oli, inyaw nagligtas sa akin. Dahil lang dito, kahit ano pa man ang pagkukulang niya, mamahalin ko siya habang buhay. Kaya mas mabuting mag-behave ka na. Huwag na yuligan ito. Ang mga lalaki talaga, napakabobo pa rin. Amo, 3 taon na ang nakalipas, maling tao ang nailigtas mo. Ang salbeheng babaeng ito.
Ang lakas ng loob niyang insultuhin ako. Hindi ko siya palalampasin. Miss, bukas ang kasal ninyo ng General. Pagpasok mo sa mensyon, hindi na siya magtatagal. Hindi ko na mahihintay iyon. Miss, ibig niyong sabihin? Yung mga nagserbisyo dun sa pangit, nandiyan pa ba? Di ba gusto niyang mangakit ng mga lalaki? Bigyan natin siya ng serbisyo, gaya ng gusto niya. Oo. Ang ganda niya talaga. Mas mabuti pa kaysa sa pangit na iyon nung huli. Ang swerte namin tatlo ngayon. AKO mo, Hindi. AKO muna. ano bang pinag-aawayan ninyo? Bakit hindi kayong tatlo sabay-sabay? Tara na. Hala mo. Di ba sabi ng General, walang sigarilyo? Tao, magdala ng tubig. Ling Chuan, ikaw ba ay naizanaban? Sa wakas, ikinasal na rin ang babaeng ito. Nasa labas si Pinyaw. Naku, hindi nakapagtataka na anak ko siya, si Yu Jingtao. Tunay ngang isa siyang kagandahan na may walang kapantay na biyaya. Kapag nasa mansyon ka na ng General, dapat pagsilbihan ng mabuti ang General. Bigyan mo naman agad ng apo ang nanay mo, ha? Opo, nay. Malapit na ang oras. Bakit hindi pa dumarating ang manugang ko? Ano ang sinabi mo? Patay. Inihagis pa nga ang timbangan ng 3 taong iyon sa gate na mansyon namin. Araw ng kasal ng Yu at General, may 3 patay na katawan. Hindi ito maganda. Narinig ko ang makikipagkasal kay General Ling. Dapat si Vayupaya. Pero yun kayo kang bake. Nasira ang mukha ni 8 Yu ilang taon na nakalipas. Nagtanan pa siya sa isang lalaking ligaw. Ngayon, sa kasal ng pangalawang anak, nangyari ito. Ang pamilya Yu. Sinumpa o may ginawa silang mali. Nakalipas ang oras pero wala pa ang pamilya ng General. May nangyari rin Malamang. Ano? Kuya Ling Chuan. Miss, Pumunta agad sa General S. Mansion. kain at inom lang kayo hanggang malasing. Kapatid Nation. Sir Kawayon, Congratulations. nakahanap ka ng magandang kapareha. Salamat, sige. Miss you. Bakit mag-isa ka lang? Nathan S.I. Kuya Ling Chuan na yan? General. Hindi ba General nagdala ng tao? Ano pang sinasabi mong dalhin? Matagal na ngang tapos ang oras, wala pa rin silang balita. Saan nanatili ang babaeng iyon kahapon? Walangya. Yang sinasabi mong masama sa Yener. Sino si Yaner? Di mo pialam. Narinig ka. Nagdala si General Ling ng isang tao mula sa bundok matapos lumaban sa mga magnanakaw at halos mahalikan pa sa harapan ni Miss Yu Er. Kaya nitong mga nakaraang araw, nagsiselos si Miss Yu Er ng sobra. Siya nga, dalhin mo ako sa kanya.
Tara, tingnan natin ang nangyayari. Huvak, Miss Yuer, hindi tama ito. Iniisip mong nasa loob si General. Tinitiyak ko sa iyo. General ay hindi nalulong sa kagandahan. Ikaw bilang isang maliit na subblader, paano mo ito ma-assure? Ito. Gayon ay araw ng kasal namin ni Kuya Linghuan. Palagi siyang maingat sa kanyang mga gawain. Kung hindi dahil sa isang tao na namamagitan, bakit hindi pa siya nagpapakita? At sa mansyon na general, ang babaeng iyon lang ang tagalabas. Kung hindi siya, sino pa? Tabi Dayan. Gusto kong makita ang pambihirang kagandahan sa loob na nakakaakit sa tao na hindi makabangon. dahil hindi to. Kung may pagkamisundestan, ang pamilya Yu ang sasalo. Tabi diyan. Huvak. Tabidian. General Binabining Yenner. Manugang, ikap. Kuya Ling Chuan. Ikaw at siya. Ikaw ay isang mapagkunwaring babae. YU accent grave payan. Hindi ba patay na siya? Ling Xuan, anong ginagawa mo? Ngayon ay araw ng kasal mo kay King Yao, ito. Gusto mo ata kaming mapahiya dito sa pamilya Yu. Di kasalanan and I, Kuya Ling Chuan. Malinaw na kasalanan ng babaeng iyon. Kuya Ling Chuan, anong lason ang ibinigay sa'yo ng babaeng ito? Gayon din, ipalabas ko na siya. General, tulungan mo kayo. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkamali. Kasalanan ko ito. Ako na ang bahala. Paano mo haharapin ito? Kapag kumalat ito, magiging biro kami sa buong Kapitolyo. Ayaw mo bang panindigan? Huwag kang mag-alala, Ama. Ang mga nangyari ngayong araw, walang makakarinig kahit isang salita. Wala kaming nakita ngayong araw. Walang nakita. Wala rin akong nakita. Palam na. Dalhin ang mga regalo bilang ang nobyo ay magdodobo pa bilang kabayaran ng nangyari ngayong araw. Magpapatuloy ang kasal. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, posisyon ni King Yao bilang unang asawa ay hindi magagalaw. Makatarungan naman, yan. Anong tagalog? Kuya Ling Chuan, ano ang sinasabi mo? Hindi mo ba sinabi na, sa buhay na ito, ako lang ang mapapangasawa mo? Si Yin Yan ay naging akin na. Bilang isang lalaki, kailangan kong bigyan siya ng pangalan. Ano? Ano? Hindi ako pumapayag. Bobby Ian. Ano ang Tama na. Normal lang sa mga lalaki ang maaming asawa. Bakit ka nagwawala? Ang gulo mo naman. Sige na. Ngayong araw, ako ang magdedesisyon, ganito na lang. Pumunta ka na sa haapan. Tapusin na ang kasal at huwag nang gumawa ng gulo. Tara na. Anong ikinatutuwa mo? General Malika, hindi naman ako natutuwa. Talaga biye? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong alaga ang nangyari kagabi. Ang lakas mo, sayang lang at hindi pa gumagaling ang deti kong sugat, hindi kita makuha. Papalakpasan kita na yan. Bibigyan na lang kita ng isang magandang panaginip, hindi ba? Ano na bang nangyari kagabi, General? Hindi mo ba naalala? Iimbestigahan ko ng mabuti kung ano nga bang nangyari nung gabing iyon. Kapag nalaman kong may ginawa kang hindi tama, hindi kita patatawarin. King Yao. Ay, Bacon nandito ka? Pinyaw, sabihin mo kay nanay ang totoo. Sino ba talaga yung babae kanina? Bakit kamukhang kamuka niya si Yufayan? Hindi kaya. Huwag ka mag-alala, inay. Yung pangit na yun, matagal ko na siyang pinaalis sa libingan. Patay na siya. Isa lang itong katulad niya na mababa ang uri. Ayos, alalahanin mo. Hinding-hindi dapat malaman ng tatay mo at ni Ling Chuan na si Yu Feiyan ay patay na, lalo na si Ling Er. Huwag hayaang malaman na ang nagligtas sa kanya ay hindi ikaw, kundi ang pangit na yun. Naiintindihan? Sabi.
Nakabenta ang mga borda ko ng maraming pera. Sa mga susunod na araw, hindi na tayo gugutumin. Sino ka? Ang daming dugo. Malabong mabuhay ang taong ito. Mas mabuti ang pagliligtas ng buhay kaysa pagtatayo ng 7 palapag na pagoda. Sarang. Iligtas natin siya. Ano ba ang ginagawa ng pangit na lalaking yon? Sa wakas ay humupa na ang lagnat. Tila nailigtas na ang buhay niya. Tubig. Kailangan mong uminom. Tubig. Mabuti. Papunta AKO. Hintayin na mo. Tubig. Sige. Ang pangit na iyon ay talagang nagtatago ng lalek. Ito ay. Huwag sabihin. Siya SI Generaling. Juaner. Narito na ang tubig. Nasaan na siya? Huwag mag-alala, nanay. Hindi malalaman ni Kuya Linghuan. At saka, patay na yung pangit na yon. Iniisip lang na iba na siya ay isang babaeng suwail na tumakas kasama ang ibang lalaki. Kapag naging mag-asawa kami ni Kuya Linghuan ngayong gabi, wala na magdududa sa posisyon ko. General, Naihatid na ang mga bisita. mukhang hindi maganda ang pakiramdam nyo. Magpahinga muna kayo. Maraming aberyang gayon. Nawala na ang dangal ng pamilya yo. Hindi ko na pwedeng pabayaan si King Yao. Parang hindi ko maalala nang maayos ang nangyari kagabi. Ako ba ang lumapit na lang sa kanya? Akisiyasat kung ano talagang nangyari kagabi. Utama. Kuya Lingchuan. Ang angkang Fots Demon ay nag-isip bago kumilos. 3 hakbang makakamit ang resulta. At ang unang hakbang, Ay gawing hindi makapanibago ang lalaki. Kuya Lingchuan, anong nangyari sa'yo? Naalala ko may importanteng tapusin. Sa ibang araw na lang tayo magpatuloy. Kuya Lingchuan. Hindi ko akalain, malit na general, hindi mo pa ako nakukuha pero natalo ka na. Lingchuan o Lingchuan. Nababaliw ka na ba talaga? General. Nakita ito ng isang katulong kagabi. Ikaw na ang naganap kay Yenner. Gayunpaman, may mga bagay na lubhang kakaiba. Kagabi, 3 tao ang palihim na pumasok sa looban ni Binibining Yenner. 3 taong namatay sa pintuan ng pamilyang Yu. Ano ang sinabi mo? Ipalawanig. Ang 3 taong namatay kagabi. May kaugnayan ba ito sa iyo? Sabi, yung 3 namatay kagabi. May kaugnayan ba sa iyo?
Ngayon ay gabi ng kasal, General. Ba't hindi mo aliwin ang asawa mo? Ngunit hanap mo, querida. Hindi ka ba natatakot masaktan ang asawa mo? Sabihin ang totoo. Yung tatlo, ako ang pumatay. General, kaya mo bang patayin ako? Iniisip mo na takot ako. Ganon, Bie. Ano ang gagawin? Pumasok ang general, humihingi ng paliwanag. Gusto akong patayin, nang hindi nagtatanong kung bakit pumasok ang tatlong lalaki sa kwarto ko. Hindi nila naitanong kung paano sila nakapasok sa mansyon ng binabantayang general. Kaya Bie, dapat hinayaan ko na lang silang apihin ako kagabi nang hindi nagpumiglas o lumalaban. Iyan ang gusto ng general. Tatlong taong iyon ay nararapat sa parusa. Wala karapatang pumatay ng tao, kaya't malaya at walang pigil. Hindi ko kayang tiisin ang isang malupit na tao sa bahay ko. Masyado mataas ang tingin sa akin ng general. Nakita ko silang tatlo kahapon, sigurado yan. Pero wala akong pinatay at kagabi. Ano ang nangyari sa general at katulong? Nakalimutan mo na ba na ang tatlong iyon ay tumakas dahil sa takot noong naroon ang general? Isa lamang akong mahinang babae. Paano ako makakapatay ng tao? Alam ko nang gayon, dahil sa akin, muntik nang masira ang pagsasama ng general at ng kanyang asawa. Kung ang general ay naghihiganti lamang para sa kanyang asawa, hindi na niya kakailanganing humanap ng anumang dahilan. Walang kwenta ang buhay ko. Kung maaari lang akong mamatay sa espada ng general, hindi sana ito nasayang. Ano? Sa katunayan, simula nang iligtas ng general si Yan-er mula sa mga bandido. Si Yan-er ay umibig na ng malalim sa general. Pero alam niya na mababa ang kanyang katayuan para makasama ang general. Kaya ginamit niya ang mga ganitong taktika para mahuli ang general. Ang nais lang niya ay konting awa mula sa general. May lumang batas ang pamilya Ling. Ang lalaki ay dapat maging tapat sa asawa. Pagdapasok ko sa iyo sa ito ay paglabag sa lumang batas. Itigil mo ang iyong plano. Kung hindi na kita palalampasin. Tunay na hindi natutukso, magandang lalaki nga. Sayang, hindi lang siya nakakakita. General, ang usapin ng tatlong taong iyon, dapat ba mag-imbestiga pa? Hindi kailangan. Isang taong maraming kasalanan. Sus Mario Sep. Kamusta naman? Binibini, totoo pong pumunta ang general sa silid-aralan. Ginit. Nanatili siya ng wala pang isang sandali bago. Pumunta sa West Garden. Alam kayo na. Iyong babae na iyon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para parusahan siya. Kung hindi, di ko matatahimik ito. Miss, may maganda akong paraan. Ang kapatid kong lalaki, ilang araw na ang nakalipas, nakahuli ng ahas sa bundok. Kailangan lang maingat na ilagay ang ahas sa kwarto ng babaeng iyon. At bahagyang pabayaan lang siyang makagat, mamamatay siya ng walang ingay. At kahit sino pa, hindi tayo ang masisisi. Maganda ang plano mo. Ikaw ang bahala sa bagay na ito. May gantimpala kapag nagtagumpay. Opo, mahal na dinang, gagawin ko ang lahat. Gabing-gabi na, anong ginagawa niya sa pintura? Kung ganoon ka-interesado, bakit hindi? Pumasok at tingnan? Halimaf. Kuya Lingchuan, napagod ka na buong araw. Magpahinga ka muna, ginawa ko ito, paborito mo, palamansing inumin. Tikman mo nga kung masarap. Ito ang pinakamalakas na pang-akit. Basta inumin ni Kuya Lingchuan ang palamansing ito. Bukas, sigurado ako magtatagumpay ako. Mabuti naman, napagod ka.
General, hindi maganda. Tinuklaw ng ahas si Yan Yang. Ano? Kuya Ling Chuan, Kamusta? General. Nagawa na ang unang hakbang. Kasunod nito. Ang pangalawang hakbang ay ang pasakit na mararamdaman ng lalaki. Akala niyan hindi na kita makikita, General. Kuya Ling Chuan, huwag naman. Kumusta? Mas maginhawa ba ngayon? Ano talaga ang nangyari? Hindi kayo rinalam. Tulog ako deti, tapos biglang sumakit ang buhong-buhong ko. Saka ko lang nalaman na natuklaw ako ng ahas. Gayon, di ko alam kung saan na napunta yung ahas. General, sinamanawala kayo sa akin. Anong nagkaroon ng ahas sa bahay? Nakalusot na naman siya. Nasaan si Kuya? Ganito na, bakit di pa siya nakikita? General. General, may nakita kaming isang kahina-hinalang alalay sa bakuran. Alalay ba talaga ito? Dalhin niyo siya rito. Chwayer. King Yao, bakit nandito ang iyong personal na katulong? Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyari. Halimaw. Isa siyang halimaw. Nakita ko siyang nagpipinta ng balat ng tao, at mukha siyang may mukha ng soro. Hindi siya tao. Matalino itong batang si Kier. Si Kier, palaging may mga kakaibang sinasabi. Sinabi pa niyang may mga multo. Siguradong nahalata niya ang kalokohan ng babaeng iyon kaya palihim siyang pumasok sa gabi. Baka nga soro siya na ng akit ng tao. General, hindi po ako. General, may nakita na naman po akong mga ganitong bagay sa labas ng bahay. Ayon sa aking kaalaman, basket ng ahas, sa East Market ito nabibili. Siguradong taong nagdala nito. Sinabi mo sa akin, Deity. Ang luto ng chef ng Jade Mansion sa Hasang Pouch ay sarap. May maid ka na nakatira sa East Market. Hanap buhay niya ang panghuli ng ahas. Nagpapadala din siya ng mga with na pagkain sa bahay. Siyang siya na DBA? May sasabihin ka pa ba ngayon? Tapos bumabaliktad ka, sinasabing iba ang demonyo. Anong nangyari sa puso mo, King Yao? Bakit kasama? Hindi kayo alam, Kuya Ling Chuan nananawala ka? Totoo siyang halimaw. General, nakita ko mismo, talagang isa siyang halimaw. Lason sa amo, inaapi ang tama sa mali, napakasama. Anong silbi ng pag-iwan sa kanya? Dalhin siya sa labas, paluin ng 50 beses, at saka palayasin sa bahay ng general. Hindi ako nagsisinungaling. Tulungan mo ako, Ginang. Kuya Ling Chuan, paano mo ito magagawa? Dahil sa paggalang sa pamilya Yu, hindi ko palalalain ito. Kung magpapatuloy ka sa kasinungalingan, ibabalik kita sa pamilya Yu para mag-isip-isip. Iniisip mo bang ito ay tagumpay? Pagkaalis ni Kuya Ling Chuan, marami pa akong pagkakataon para kumilos. Ano? Simulang gayon, si Yayayan ay titira sa aking bakuran. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na manakit. May dating ang lalaking ito. Kuya Ling Chuan. Huwag kang mag-alala. Sa bakuran ko, walang mang-aapi sa iyo. Magpahinga ka ng maayos. Ano? Naantig ang damdamin mo. Kung talagang wala kang nararamdaman kayan, bakit mo siya tinulungan ng walang pag-atubili? Huwag sabihin na ito'y tungkulin. Walang sinumang lalaki ang mag-alay ng buhay para sa isang concubine. General, inibig mo siya. Bakit ayaw mong tanggapin si Yan? Kahit si Ginoong Yu nagsabi na ang lalaki ay maaring magkaroon ng 3 asawa't kulinyo, Kahit gawin yun. ay isang likas na tama. Sinabi kayo na, hindi ko na muling sisirain ang ikatlong utos ng ninuno dahil sa iyo. Kang sumobra ka. Palalayasin kita sa bahay. Pomanhin. Nagamali si Yener.
Tradisyon, prinsipyo. Kung talagang malinaw ang iyong tama at mali, bakit mo pinabayaang pahirapan ng ina't anak na iyon ang aking Panginoon hanggang sa mamatay? Lalaki talaga, puro kasinungalingan. Anong sinabi mo? Ayaw AKO makita and I kay Ling Chuan? Ayaw ako makita ni Ling Chuan. Sabi ng General. Mas mabuti raw na magmuni-muni ka sa loob ng ilang araw sa bakuran. Maami raw siyang trabaho, kaya hindi siya makakapunta para kumustahin ka. Hindi ganito si Kuya Ling Chuan sa akin dati. Lahat na ito, kasalanan ng bruha na iyon. Hindi pwede, kailangan ko muling makuha ang puso ni Kuya Ling Chuan. Juaner. Nasaan ang aking plauta? Plautang binigay ni Kuya Ling Chuan. Siya ay sentimental. Pag nakita niya ito, maalala niya ang kabutihan ko. Maghanap ka kaagad ng detalye. Ischedule ni Kuya Ling Chuan bukas. Gusto kong magplano ng isang di sinasadyang pagtagpo. Oo. Gawin mo ito ayon sa sinabi ko. Maglalakad-lakad na lang. Hindi mo na kailangan. Miss, dumating na ang General. Kuya Ling Chuan, itong mga araw ay natuto ako ng bagong awit mula sa guro. Pwede ba kitang patagdagan? Ew. Ang ganda ng awit na ito. Kung gusto ni Kuya Ling Chuan, tutugtog ako para sa'yo habang buhay. Chinyaw. Kuya Ling Chuan. Pasensya na. Gusto lang ni King Yao na lumabas at maglakad-lakad. Minsan napapabayaan kita, kaya hindi ko masisisi na nagkaroon ka ng sama ng loob. Kuya Ling Chuan, kasalanan and I King Yao. Hindi dapat kita, Ines. Sige na, nakaan na ang mga yan. Abutihan na lang natin ang mga darating na araw. Kumain ka na biye? Tara, samahan kita kami. Talaga, mahalaga pa rin ako kay Kuya Ling Chuan. Sino yang tumutugtog ng piano? Kuya Ling Chuan. Bakit siya na naman? Kuya Ling Chuan, nanggako ka kay King Yao? Nakakain kayong dalawa? Baka, iwan mo na naman asay King Yao? Tara na. Yenner. Kuya Ling Chuan. Yenner. Kuya Ling Chuan. Ang itsura niya ay sadyang nang akit sa'yo. Huwag kang magpauto. May lagnat siya. Tawagin mo ang doktor. Yenner. Yan na. Kuya Ling Chuan. Kuya Ling Chuan. Ang galing mong magpanggap ah. Hindi ako naniniwala na totoong may sakit ka. General, sagip ha. Si Tiayan ay hindi pa lubusang gumaling mula sa pagkalason at sa sobrang lungkot nitong mga araw, siya ay nagkatrangkaso. Ako'y magreseta ng ilang gamot. Kailangan niyang magpahinga sa mga susunod na araw. Totoo pa lang may sakit siya. Salamat, Doc. Kuya Ling Chuan, di ba sinabi mong sasama? Ngayon ay hindi pwede. Sa ibang araw na la. Ching Yao. Mga araw na ito, abala ako sa trabaho. Wala akong oras para sa bahay. Pagkatapos ng ilang araw, babawi ako sa iyo. Hindi mo kailangan maging maingat. Nangako ako sa bayanan ko. Siyempre gagawin ko. Sige, mauna na AKO kung wala kang gagawin.
Magpahinga ka na. Nagpapanggap ka na. Nagpapanggap ka na. Ikaw talagang talipan. Ibabalita kay Kuya Ling Chuan. Himante. Pagdating ang panahon, sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nakakita na umalis siya at ginising mo ako. Sa tingin mo maniniwala siya sa'yo. Wase Ken, Ikaw. Tarantado, akala mo panalo ka? Hindi ka magtatagal sa ganyan. ganun ba? Sa tingin ko wala ka ng masyadong pag-asa. Kung hindi, hindi ka sana nandito, nakikipagtalo sa akin. Hintayin mo lang AKO. Tita, oras na para sa gamot mo. Ayaw pa rin niyang inumin ang gamot. Sabi ni Tita Yenzi. Gusto niyang ikaw ang magbigay ng gamot. Kung hindi, kahit mamatay. Hindi niya ito inumin. Hayaan mo na lang siyang mamatay. Upunta ako, babalik agad. Mukhang talo na talaga si General. Akala ba talagang hindi kita papatayin? Ginagamit mo ang pag-inom ng gamot. Sa tingin mo ba magiging mahina ang loob ko? Tama ba? Taong Henro, bakit alam mo hindi mo ako tinutulan magkasakit? Pero hindi mo ako kinontra. General, ulat mula sa silangang silid. Auntie Yani humiling ng malaking drum ng malamig na tubig. Parang gustong magkasakit para makuha ang iyong pansin. Hayaan mo siya. Henro. Siyan ay gusto lang makasama ka. Na magkaroon ng dakilang pag-ibig. Bakit hindi mo ako sakitin, Henro? Napakahalaga ba talaga ng tradisyon? Sinasabi mo lagi na ito'y pag-ibig. Pero naiintindihan mo ba talaga ang pag-ibig? Lubos mong nilalaro ang buhay. Sanay na sanay ka sa paglalaro ng damdamin. Paano mo malalaman na hindi ako isa sa mga biktima mo? Tama ka. Nakit MOA KO. Pero ayokong makipag-ayos sa babaeng walang respeto sa sarili. Henro. Paano kung maglaro pa tayo ng isa pang laro? Hanggang dito na logito. Painay. 3 araw ang tayaan, pagkatapos ay, kung hindi pa rin magbago isip ng General. Umalis mula sa bahay ni General. Mulang gayon ay makalayo ang bundok at tubig. Ako at ang General ay magkakahiwalay. Hindi na kita makikita habang buhay. Pusta ng damdamin. Anong sabi mo? Ang Kuya Ling Chuan ay personal na nagpakalma sa babaeng iyon para uminom ng gamot. Bakit? Anong meron ang babaeng iyon? Senyorita, bakit di kumuha ng ilang tao? Diretso sa kanya. Bubu. Gayon nakatira siya sa bahay ni Kuya Ling Chuan. Sa husay ni Kuya Ling Chuan, hindi pa naabot ng mga tao natin, inadetect na. Gusto mo ba akong mapahamak? Pero pinalalahanan mo ako. Kung hindi pwede na porsahan, subukan natin na banayad. Yung binigay ko sa pangit na iyon, ang pang-akit. Meron ba? Siyempre meron. Ang ibig niyong sabihin. Ang mahal na ganda ay isang nakakalasong lahok sa timog. Noon ay ginamit ko lang ang kapiranggot nito para sirain ang mukha ng pangit na iyon. Ito ay walang kulay at walang lasa. Ang karaniwang doktor ay hindi makikita ang anumang problema. Akala lang ay bigla na lang siyang nagkasakit. Pag nasira ko na ang mukha niya, ano pang magagawa niya? Para akitin kapatid kayo, Liang Chuan. Halika dito. Kapatid, na yaner. Dati ay makitid ang pagunawa. Marami akong nagawang mali sa'yo. Sana huwag mo na lang isipin, maunawaan mo sana. Kuya Ling Chuan, huwag mo na ring sisihin si Kinyaw. Pangako, hindi na maulit ang ginawa ko dati. Magandang pakinggan yan, sa totoo lang.
Mali din ang ginawa ni Yan Erdeti. Sana huwag mong sisihin si Yan Paano ko ba magagawa yan? Gayon, kalimutan na natin ang hindi pagkakaunawaan. Nakuha ko ang ilang premium na bird's nest nitong mga araw. Ito ay himalang pampaganda, sobrang makabubuti para sa katawan ng babae. Inimbita kita para magkasamang tikman. Salmat 8. Umpisahan ang bisa pagpasok nito sa katawan. Tamang-tama para makita ni Kuya Ling Juan ang pangit mong itsura. Tignan natin kung paano ka palalaban sa akin. Ano nangyayari sa mukha mo? Miss, ang mukha mo. Ang mukha kayo, bakit ganito? Baki ganito. Ching Yao. Tinawagan ng gitaong dumating ang Natatakot akong hindi sapat ang regular na Naalala ko, ang panganay na anak na babae ng UA katulad ng ito ay isang malubhang karamdaman na nagpasira sa kanyang anyo. Maari kayang nagkaroon din ng parehong malignant rash ang kapatid ko gaya ni Miss Yu. Nabalitaan ko na ang kilalang manggagamot na si Ki ay nasa kabisera. Yayain pumunta at tingnan ito. tama ka. Dapat kang magpatingin sa tulong, doktor. Kunin pinakamahusay na doktor. Hindi pwede. AKO. Hindi ito malalang sakit. Ito ay allergy sa pollen. Ang dalaga talaga ay may ganitong sakit. Tagsibol at tag-init na amoy ng pollen, nagkakaroon ng pantal. Magpahinga ng ilang araw, gagaling din. Ganun ba? Kuya Ling Chuan, pansariling hitsura ko ito. Paano kita lalakahin? At saka. Ayoko makita hitsura kayo. Sige na. Magpapakuha na lang ako. Ibigay ko sa iyo. Yui muna kita sa Sandali. Siguro, May kinain akong masama sa tiyan. vararank ako. Ikaw yan. Ikaw ang naglagay ng gamot sa aking pakit. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nag-alok sa akin nito. Mga tao mo ang naghatid nito. Wala akong kakayahan para malaman bago mangyari. Sino pa ba kundi ikaw? Ching Yao. Ngayon ikaw ang nagimbita sa amin. Ikaw ang gustong makipagayos. Ngunit ikaw rin ang nagbago. Ano ba talaga ang intensyon? AKO. Sige na. Kung wala kang sasabihin, aalis kami. Pagkatapos ng hapunan, magpatuloy kapag may tunay na hangarin. Kuya Lin Chuan. Walang kwenta, para saan pa kita kailangan? Nagbigay ka ng kahihiyan sa harap ni Kuya Ling Juan. Hindi ko rin alam paano nangyari ito. Sinigurado ko inilagay ko ang lason sa kanyang mangkok ng bird's nest. Hindi ko rin alam bakit ganito ang nangyari, senyora. May gana ka pang magpaliwanag. Baka. Ako ang naglagay ng lason sa sarili ko. Ikaw talaga, bukas ibebenta na kita. May plano pa po ako. Kayang-kaya kong bumawi. Sige, sabihin mo. Sa tingin ko, ang mas mahalaga ay makuha natin muli ang puso ng general. Kapag nagdadalang tao ka na sa anak niya, wala nang dapat ikabahala sa babaeng iyon. Mabuti na lang at ang katulong na si Makwan ay nagkakagusto sa akin. Magagamit natin siya. Magandang idea, gawin natin ayon sa sinabi mo. Tandaan mo ito. Kung hindi natin magawa ito, ipadadala kita sa libingan ng mga patay para mabuhay doon. Para makasama mo yung pangit na yon. Hindi ako mabibigo. Nag-isip maging na magandang sitwasyon sa pustahan. Itong hangal, siya pa mismo ang nagbigay ng pagkakataon sa akin. Sakto lang. Matagal na tayong nangingisda sa isda na, dapat na siguro tayong mag-uwi. Ito ang pinakamalakas na pang-aki. Gamitin ito habang naliligo ang general, ilagay sa paliguan. Pero kung malaman ito ng general, Ano ang kinakatakot mo?
Ang ating senyorita ay ang lehitimong asawa ng general. Para sa kanila, ito ay kapanapanabik. Kapag nagtagumpay ang senyorita na mabuntis, wala kang kasalanan. Baka nga may pabuya pa. Pati yung sa ating dalawa. Pag natuwa si Miss, baka ayusin na rin. Sige, alam ko na. Tama, kalimutan iligaw ang gwardiya ni Shanhui. Para makapasok si Miss. General, handa na ang tubig. Umalis, huwag hayaang pumasok ang iba. Opo. Bakit wala pa siya? Sino ba ang hinihintay mo? Bakit bigla akong naginip? Hindi tama, may problema sa tubig na to. Sino ang iniisip ng general ngayon? Ikaw ang may ginawa sa tubig. Ano ang sinasabi mo, General? Mahilig akong mangakit ng lalaki. Hindi ko kailanman ginagamit ang mababang paraan. Sa kabaliktaran, nandito ako para iligtas ka. Anong ginagawa mo? Naapektuhan ang general ng gayuma. Naghahanap ng lunas. Wala ng ibang paraan. Tease lang, general. Malapit na itong matapos. Ang ganda talaga ni Miss. Pag nakita ng Henel si Miss, siguradong mabibighani siya. Bilisan mo na, sabik na akong makita si Kuya Ling Chuan. Anong nangyayari sa lahat ng kabayong ito? Hindi sabi ko sa kanya na hayaan bukas ang pinto. Miss. Hindi na makapaghintay ang oras. Miss, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Miss. Masama ito. Anong pinakain mo sa akin? Gayon lang ako nakakita ng ganitong kleseng matigas ang ulo na lalaki. Huwag kang mag-alala, ang tabletang iyan ang panlunas. Sumusuko na ako. Lumipas na ang 3 araw na. Handa akong tanggapin ang pagkatalo. Ang tunay na puso ng pagsusugal. Hindi ito tungkol sa walang humpay na pagpupurseje. Alis ako ng mansyon ng general bukas na madaling araw. Sa halip, ito ay isang estratehikong pag-attract. Depensa bilang o pensa. Huwag mag-alala. Simulang ngayon, hindi na kita guguluhin. At ngayon, malinaw na. Panalo ako sa pustahan. Hoy, walang haya, hapitayin kita. Kuya Ling Chuan, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa aking ama? Ginang, nagkamali ka ng akala. Nakita na may nagbigay ng gamot sa general. Tumutulong lang ako sa general. Pero ikaw naman, madam, bakit ganito ang suot mo sa gitna ng gabi? Baka naman. Ikaw naglagay ng gamot na ito, madam? Chinyaw, ano ba talaga ang balak mo? Kuya Ling Chuan, hindi mo ba talaga alam kung ano ang gusto ko? Kung hindi ka umiwas makisama sa akin, hindi sana gagawa ng hakbang.
Alam mo ba sinasabi ng tauhan sa mansyon tungkol sa akin? Pagiging asawa na general ko ay walang kwenta. Mas mahal pa ang babaeng yan kesa sa akin. Kuya Ling Chuan. Ako ang asawa mong pinakasalan. Pinahahalagahan ng Ling family ang tinalikuran mo na ang pangako mo para sa babaeng yan. Ang ibig mo pa bang mahalin ang kabit kaysa sa asawa? Nayon. Para sa pangalan ng Ling family. Kailangan sumama sa akin ngayong gabi. Madam, Lagi mong sinasabi na para sa pamilya Ling. Eh bakit mo ginagamit ang bawal na gamot mula Japan? anong sinabi mo? Bawal na gamot mula Japan. Pangkaraniwan ang epekto ng gamot na ito sa paliguan. Hindi katulad ng lokal na bagay. Nabalitaan ko na may gamot sa Japan na mahusay na pampasigla, pero ang labis na paggamit nito ay maaring magdulot ng kamatayan. At ang gamot na ito ay kayang gawin lamang ng mga royals sa Japan. Saan mo nakuha, madam? Magandang binibini, bumalik ka pa bumili ng gamot. Narinig ko na mayroon ka ng sikat na malakas na pampasigla sa black market. May gamot nga, pero ang presyo. Hindi nagkukulang sa pera ang aking amo, ito ba'y sapat? Siyempre, sapat yan. Narito, mag-ingat ka. Hangal, akalaan mo ba na hindi ko alam kung sino kayo? Sakto, gagamitin ko kayo para tanggalin si Ling Chuan, isang malaking problema. Ang pagpasok ng aming bansa sa gitnang lupain, saglit na lang. Sino yan? Gwapong dalaga, talaga bang nawala ka sa daan? Nawawala ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ni kuya para alagaan ka? Sino ka? Anong gamot ang binenta mo sa kanya? Isa akong kababayan, ibinenta ko sa kanya ang bawal na gamot mula sa Japan. Galing pala yan sa Japan. Ngayon tinanong kita. Ano pa ang ibinenta mo sa kanya noon? Sabihin, Emma, saan galing ang gamot sa banyo? Binili ito mula sa isang nagtitinda sa black market. Nasaan na yung tao? Sa dulo ng Kishas Ali. Meng Fi, hanapin mo siya agad. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng makahanap ng tao. Kung hindi, lalala ang sitwasyon. Kuya Ling Chuan. Mahalaga ang bagay na ito. Agad ipaalam sa pamilya yo. Ipaalam sa biyena na pumunta agad dito. Kinyaw, bakit nakaluhod dito? Aluparin mo siyang lumuhod. Ling Chuan, ano ang ibig mong sabihin? Gabing-gabi, tinawag mo kami para dito, at pinapaluhod mo si Pinyaw. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya yo? Ling Chuan. Ngayon, kailangan mong magbigay ng makatwirang paliwanag. Biyenan, kung ito ay tungkol sa dalawang pamilya, hindi ko gaganyan. King Yao may koneksyon sa espiya ng Japon at bumibili ng lason mula sa kanya. Ang bagay na ito, hindi dapat ipagwalang ba. Anong espiya ng Japon? Hindi. Ina, ama, wala akong ginawa. Ching Yao, ano bang nangyaya? Ina, anong gagawin natin? Ang nagbebenta ng pampalaglag ay espiya ng Japon. Ibinenta sa akin ay bawal na gamot mula Japan. Nagpadala si Kuya Ling Juan ng mga tao para huli. Ginawa niya ay hindi na may tago. Sinisiyasat na NI Generals. Walang tao sa bahay, walang nakita. Tumigil ka. Sino ang naglakas loob na pumasok sa general na bahay? Tingnan mo Kuya Ling Juan, ako at si Juan ay hindi talaga kilala ang espiya mula sa Japan. Siguradong may ibang impormasyon yung tao, iniisip niyang ang kanyang mga gawain ay natuklasan na kaya siya tumakas. Wala talaga kaming kinalaman sa sitwasyong ito. Ang babaeng ito, hindi ko alam ang bawal na gamot mula sa Japan, paano niya nalalaman? Sa tingin ko siya ang may pinakamalaking problema. Simula nang dumating ang babaeng iyon, maraming nangyari talaga. Ling Chuan, paano ka pumayag noon para sa pamilya yo? Dapat kang magbigay ng paliwanag. Kung hindi, hindi kami titigil sa paghahanap ng katarungan. May taong nagpakilala bilang tagabenta ng gamot na nais kang makausap. Apasukin ng tao. Sino ka? Saan mo nakuha ang droga ng bansang Wow? Ako ay mula sa bansang Wow, ka-natural na makuha ang gamot ng mga Wow. Ayos lang na inaamin mo. Hindi. Kuya Ling Chuan, hindi ko alam na siya ay Hapon. Hindi kayo, inisip sakting ka. Nagalit lang ako bakit ayaw mong makipag-isang dibdib sa akin, kaya pinabili ko na aphrodisiac ang katulong. Hindi ko alam na yon ay bawal na gamot. Kailangan tanungin bago makapagpasya. Kilalahan mo ba ang taong ito? Alam ba nila na ibinebenta mo sa kanila ay bawal na gamot mula sa... Kilala ko siya. Hindi niya ako kilala, sinadya kong ibenta sa kanya ang bawal na gamot mula sa bansang Hapon bilang aphrodisiac upang mamatay si Ling Chuan.
Kita mo, Kuya Ling Chuan, na loko nila AKO. Pero, bumili pa siya sa akin ng ibang mga gamot na nakakasama. Gaya ng pampalaya na sumisira sa kagandahan. Amo. Malapit nang lumabas ang katotohanan, masaya ka ba? Anong pampalaya? Anong sumisira sa Anong ibig sabihin? kailan bumili sa inyo? Ang pampalaya ay walang kulay at walang lasa kapag ininom ng babae, maglalabasan agad ang mga pulang sugat. Kung hindi inumin ang gamot sa loob ng 3 araw, ay magiging sugatang lumalabas ang nana. Wala ng gamot. Mukha ni Fian. Dahil hindi ikaw, wala akong inisip na kasalanan niya. Bumili siya ng gamot sa akin ng 2 beses. Isang beses 4 na taon na ang nakalipas at isa kamakailan. Pero ang pangalawa ay antidote ng pampaganda. Alam ko na, hindi pollen allergy yon. Plano niyang saktan ako. Kung hindi nagkamali ng gamot ang alila, mukha kong ngayon ay katulad ng kay Miss You. Si Zion Ito. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa. Dawan siya. Fian, siya ang tunay mong kapatid. Paano mo nagawa ang ganyang kabaliwan? Paano ka nagkaroon ng ganitong anak na sumira sa ating pamilya? Ama, wala talaga akong ginawa. Sa ganitong sitwasyon, malinaw ebidensya. Bakit di mo sinasabi ang totoo? Ama, manugang, may pagkakamali si Pingyao. Pero lahat ng ito'y gawa ni Fian na sinaktan si Kingyao. Matagal na kayong nasa labas at hindi alam ang nangyayari sa bahay. Paano nyo malalaman ang ginagawa nyong pag-torture kay Kingyao? Hindi pa ito ang lahat. Nagkaroon pa ng relasyon sa ibang lalaki kahit may kasunduang kasal sa pamilya Ling. Nagkamali si Pingyao dahil sa galit niya sa pagsira niya sa ating pamilya. Nakita ko mismo si Yuyan na may lalaki sa labas. Hindi may siyas makita as I Kuya Ling niloloko ng taksil na babae kaya umaksyon. Hanggang gayon. Gusto pa nilang magbato ng kahihiyan sa amo. Ang sinasabing pagtakas ng dalaga ng pamilyang Yu. Palaging galing lang niya sa inyo. Sino nakakaalam kung dalaga ng pamilyang Yu ay pinatay niyo na noon pa? Bakit siya labis na nagagalit? Kilala niya ba ang dalaga ng pamilyang? Siyempre may ebidensya ako. Buti na lang may paghahanda na ako, tagal na sa akin ito. Ito ang love letter ni Yufeian at ng kanyang kalaguyo. Hindi. Impossible, araw-araw kami magkasama. Saan siya magkakaroon ng kalaguyo? Ito ang. Sundin mo ang sinasabi ko at isulat. Ayaw mo magsulat, ha? Kung ganun, wala nang silbi ang kamay mo. Ako na ang magsusulat. Dinungisan ang amo. Hindi mapapatawad. Yinner. Pasensya na, naging mosisa lang ako ng kaunti. Pag-isipan pa ang bagay na ito. Magpapadala ako ng tao hanapin si Miss Yu. Hintayin natin siya. Si Kingyao, kahit wala siyang sinaktan, may ebidensya ng pagkalason. At nakasangkot ang bansang Hapon. Kahit nga siguro kapag iniwan na ni Miss Yu ang kasunduan na ito. Ang pamilya namin, hindi mangangailangan ng masamang tao. Anong ibig sabihin? Baka nagpaplano ka ng umatras sa kasal? Hindi pwede Kuya Ling Chuan. Counting pagkakamali lang naman ang nagawa ko. Take it mo, AKO Iwan? Gusto mo bang bigyan daan ang babaeng ito? Gusto mo ba? Mahulog talaga ang loob mo sa babaeng ito. Ew. Nay, kahit wala nang nangyari ngayon. Bukas magpapakumbaba ako sa inyo. Nagustuhan na ni Ling Chuan ang babaeng ito ng lubusan. Di na makapag-focus sa ibang bagay. Sana matanggap ito ng mga magulang. Para warrant sa nila. Kahit gaano pa to, gagawin kong makansela ito. Hindi pwede, Kuya Ling Chuan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na. Huwag akong palisin.
Pwede mong mahalin kahit sino, basta't manatili akong malapit sa'yo. Kayang harapin ni Ling Xuan ang ginawa ko. Kahit matigas ang utos ng ninuno, minahal ko. Hindi ko gagawin ang lahat ng mali. Buong buhay kayo. Siya lang ang kailangan. Kuya Ling Chuan, paano mo nagawa ito? Lahat na ito ay kasalanan ng babaeng ito. Papatain Kira, paano ka pa nangangahas na akitin ang Kuya Ling Chuan ko? Tigil ka, Kingya. Gino. Ama, bakit mo ako sinaktan? Ayaw mo na rin ba sa akin? Ikaf, walang kwentang ta. Ang pamamalakad ng ating pamilya ay sinira mo na, ikaw na hangal. Kahit hindi magpapawalang bisa si Ling, Itong kasal ay ibabalik ko na, Gino. ikaw nagsanay sa kanya kaya naging ganito. Ngayon ay nakikisangkot pa siya sa mga taga-Hapon. Kahit hindi magreklamo si Ling Chuan, ikukulong kita para masyasa kita ng maigi. Emgata. Ilok ang ikalawang prinsesa at bantayan mabuti. Salamat sa bayanan sa inyong pagbaya. Bukas, dadalhin ko mismo sa inyo ang kasulatan ng paghiwalay. Hindi na kailangang ibalik ang mga alay. Ikonsidera na lang ito bilang aking paghingi ng tawad. Para sa akin, nakaaway mo ang pamilya Yu. Hindi ka ba natatakot na baka magsisi ka balang araw? Ako si Ling Chuan at kailanman ay hindi magsisisi. Sino kabiye dalaga? Bakit pakiramdam ko pamilyar ang mukhang ito? Ako ay isang demonyo na sumisipsip ng dugo ng kalalakihan. Ano ang gagawin mo, General? Kaya mo akong patuyuin. Ang mamatay para sa iyo ay tila kasiyahan. Nangahas kayo na harangan ako. May utos amo, walang makakadaan kung Hindi pwedeng lumabas ng kwarto si Xiaoji. Magaling kayo ah. Buksan niyo ang pinto. Ay ikaw, anong kabastusan? Hindi niyo na ba ako pinakikinggan? Gusto niyo bang magutom ang anak ko? Hindi po namin magagawa. Ene, Huwag ka nang gumawa ng gulo, anak. Ngayong araw, si Ling Chuan mismo ang nagdala ng liham ng paghihiwalay sa atin. Mabuti at hindi kayo nagkaroon ng relasyon. Nagsabi siya ng totoo na wala kang kinalaman. Kung hindi, hindi lang ito basta-basta na pagkakulong sa kwarto. hindi. Hindi ako makakapayag. Ang dami kong pinagplanuhan. Paano ko hahayaang makinabang ang isang taong hindi kilala? Kahit hindi ko makuha. Hindi ko siya papayagan. Talaga bang naniniwala ka na siya'y walang pinag-ugatan? Ang ibig niyong sabihin ay, Hindi ako naniniwala na may dalawang taong lubos na magkahawig na lahat ay naiintindihan at nalalaro ang damdamin ng iba. Hindi ito magagawa ng isang pangkaraniwang tao. ay nga, Sinasabi ninyo bang bumalik na ang pangit na iyon? Magpapadala ba ng tao sa libingan para alamin? General. Naipaalam ko na ang pagtataas kay Yan bilang opisyal na asawa. Salamat, ang dami mong nagawa. Pati na rin ang tungkol sa mga mountain bandits. Ang pinaghahanap ay tapos ng maimbestigahan. Bukas na sila ipapasa sa Ministry of Justice. Pero may isang kakaibang bagay akong nakuha sa kanila. Ano ito? Ito ay ang pinangako ko kay Miss Yu nung bata pa ako. Saan nila ito nakuha? Magsalita! Ano nalaman kung kanino ang jade pen? General, hindi ba dinala ang may-ari ng Jade Pendant? Bakit pa tatanungin sa akin ngayon? Ang ibig mong sabihin, Ang maliit na Jade Pendant ay nakuha mula sa babaeng maganda mukhang nasa libingang mas o kabaong iyon. Nakita ko ang babaeng posable bang siya, SINer. Di nakapagtataka, may pamilyar na pakiramdam. Hindi mali. Kung yupayan siya, bakit hindi ipinaalam ang pagkakakilanan? Ano gumaling mukha niya at bakit nag-iisa siya sa libingang mas? General. Kaagad dalhin ang taong ito. Apentayan,
Bukod pa doon, tawagin ang deity ng naglingkod kay Miss Yu. May mga tanong ako sa kanya. Walang ibang dapat makaalam. Ano? Nawawala ang bangkay. Hindi maaari. Malinaw kung sinabi na itapon siya kasama ang patay na Soro sa libingan. Talagang siya ang bumalik. Siya ang prinsesa. Sigurado, bumalik siya para maghiganti. Bakit ka nanginginig? Kahit namulto siya, isang patay na tao, wala tayong dapat ikatakot. Pero kung talaga siyang multo, anong paraan mayroon para magtagumpay sa kanya? Para sama-sama, gagamitin natin ang tamang paraan para sa masasama. Huwag mag-alala, kilalang ni nanay ang isang malakas na tagapangalaga. Ngayon, siguradong mawawala ako sa isip niya. Tandang-tanda ko po, may maliit na pulang nunal ang malaking anak na babae sa kanyang kaliwang balikat. Pagit copy General? Gusto mo bang masahin kita? Pagit copy General? Gusto mo bang masahin kita? Talaga? Gusto ko rin. Sa tingin ko mas magiging relax ako sa ibang paraan. Papasukin mo ako, Kuya Lingchuan. Kuya Lingchuan. Mukhang hindi pa rin masaya ang dating asawa. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tingnan natin. Papasukin ako, Senyor. Huwag mo akong pahirapan, hindi ka papansinin ng general. Ano bang kaguluhan ito? Walang kwenta. Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na magdesisyon? Binaliwala mo na lang ba ang mga sinasabi ko? Te, hindi nandito para manabate. Nandito para ilantad ang totoong mukha ng masamang demonyo. Masamang espiritu. Tungkol kay Ginoo. Niloko kayo ng babaeng ito. Siya ang nagbigay na ang babaeng ito ay sinapian ng masamang espiritu. Siya ang tunay na may masamang balak. Napakalakas na negatibong enerhiya nito. Tama, siguradong siya ay masasamang nilalang. Sigurado kayong siya ay masasamang nilalang. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Hindi kami nagkakalokohan. Nakalimutan mo na ba ang tatlong namatay sa harap ng bahay natin? Sinipsip ang buhay nila, hindi gawain na tao yon. At saka, si Xiao Kui mismo ang nagsabi na siya ay isang halimaw. Sa ngayon, takot pa rin siya at litong-lito. Narinig ko na siya ay inuwi ni General Ling mula sa Yungmeng Mountain bilang isang ulila. Doon sa Yungmeng Mountain, may libingan at madalas may mga kakaibang pangyayari. Hindi ko masabi. Isa siyang takas na kaluluwa. Paano naging sakto ang lagim ng libingan? Isang mababaw na kalahating mangkukulam lang. Gusto pang makipagtagisan sa akin. Miss Yu Pangalawa ka na. Alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo kailangan dungisan ako kahit pa ako'y masama. Wala akong alitan sa iyo, Miss Yu. Bakit ko gugugulin ang lakas para kalabanin ka? O baka, Alam mo kung ano ang ginawa mong masama. Na kinagagalitan ng lahat. ay Cal. Masama ka at nananakit sa iba, ano paliwanag ang kailangan? Kuya Lingchuan, dapat mong paniwalaan sinasabi ko. Ang Maginoo ay magpapalayas ng masasamang espiritu. Sabihin na mo. Kung ito man ay masama o hindi, malalaman iyon ng Maginoo. Huwag ninyong pilitin ang general. Pumapayag palayasin ang Maginoo ang Painting. espiritu. Takot si Paning sa mga usap-usapan. Kahit para sa general. Handa si Paning na subukan ito. Hanggang ngayon, nag-alala pa rin. Tingnan natin kung paano ka pa rin makakatawa mamaya. May kumpiyansa ka ba talagang, Ginoo? Maliit na usapin lang ito. Sigurado akong makukuha ko ito ngayon. Sigs, ikaw ang bahala. So, isa palong fox demon. Matalino ka naman, pinili mo pa ang magandang balat na to. Pero dagdag na lang yan. Galing lang sa pagkakaladkad ng mga lalaki. Mas mabuti pa sumuko ka na. Baka maisip ko pang iwanan ka ng konting kaluluwa. Para namang nainggit ang tono mo, kagalang-galang. Baka naman nagsiselos ka sa general ng pamilya ko. Pero ang kagaya mong tanga,
Kahit patayin mo ko, hindi kita titingnan. Ang lakas ng loob mong halimaw ka. Sa pintuan ng kamatayan, matapang ka pa rin. Ano yung nasa loob na yan? Uriin ng batang lalaki na ginamit sa agima. Basta matapunan lang ng kaunti. Magpapakita ang tunay na anyo. Insulto ito. Hayaan niyang gawin yan, pero kung walang reaksyon. Anong gagawin ng kagalang-galang? Kung walang reaksyon, inumin ko lahat ng natirang ihi ng bata. Sinabi yan ng kagalang-galang. Bakit hindi nagpakita ng itsura? Hindi. Imposible. Ang aking banal na kaya ipakita ang tunay na anyo ng anumang masama. Bakit wala kang kahit anong nangyari? Dahil siya talaga ay hindi masama. Kagaling-galing. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Ano'ing nangyari? Maraming nakarinig sa amin. Hindi mo may kakela ito. Sigurado akong gumagamit siya ng ilusyong paraan. Tapos na ba kayo sa gulo? Umalis ka dito. Paano ka magsalita, Ling Chuan? Nakatatanda ko, may patakaran ang pamilya Ling. Kung nakatatanda ay hindi maawain, hindi kay Ikaf, Ling Chuan kuya, hindi kami nagsisinungaling. Siya talaga ang ikalawang Miss Royo. kapag nagsalita na masama tungkol sa asawa ko. Huwag mo akong sisisihin kung Ling Chuan kuya. Ang ibig mong sabihin ay, pipiliin mo siya bilang asawa. Ang mga bagay sa aking kuta. Hindi mo karapatan makialam, ginang Ibarra. Tama na. Hindi ba sapat ang kahihiyan? Umalis ka na, bilis. Hintayin mo lang. Darating ang araw. Ilalantad ko ang tunay na anyo. tara na. Bilis, umuwi ka na. Halimaf. Sinuwerte kan gayon. SA hinaharap. Abutin din kita. Ano ang sinabi mo? Isa siyang taong hayop. Xiao Tian, hayop na dapat patayin. Baka ito na. Pinyaw, kilala mo ba ang halimaw na yon? Inay, nakalimutan mo na ba? Noong nakaraan yung pangit na yon, nag-alaga ng isang mabahong soro. Noong aksidente kong napatay yon. Tinapo ko sa libingan ng mga walang pangalan kasama ng katawan nung pangit. Sigurado akong siya yon. Namamahay na sa katawan ng pangit. Bumalik para maghiganti sa akin. Isang zoro lang naman. Mas mabuti na yon kaysa sa multo na bumubuhay. Ngunit kagalang-galang. Hindi mo ba sinabi na mapapabagsak mo ang demonyo ngayon? Ano ang nangyari kanina? Kung kaaniwang demonyo, tiyak na di makakatakas sa aking kapangyarihan. Maliban na lang. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung ito ay 1,000 taong gulang na demonyo na mas mataas ang antas kaysa sa akin. Ano? 1,000 taong gulang na demonyo. Ibig sabihin mas magaling ito kaysa sa inyo. Inay, darating ba ito para kunin ang buhay ko? Nanay, Ayoko pang mamatay. May paraan naman. Onawing prom? Ang mga Fots Demon ay magaling maglaro ng damdamin ng pero sa tingin ko sa kanyang kakayahan. Nag-agaw buhay, hindi pa ganap na lumipas. Zugatan siya. Kaya nagtatago siya ngayon sa General's Mansion. Zakto. Si General Ling ay muling isinilang na bituin sa digmaan. Ang kanyang espada ay kayang pumatay ng mga halimaw. Kailangan lang natin siyang makumbinsi para matulungan tayo laban sa Fots Demon. Mukha madali yung sinasabi mo. Pero ngayon, hindi na naniniwala sa akin si Kuya Ling Chuan. Ano ang gagamitin ko para makumbinsi siya? Huwag kang mag-alala. May dala akong isang bagay. Makakatulong ito sa'yo. Naliligo ang misi. oo, Inral. Papasok na ako kunin ang teke. Hindi na kailangan, umalis ka na muna.
Ang enerhiya ni Ling Chuan ay talagang nakatulong sa akin. Ang kapangyarihan ko ay nakabalik na ng 78%. Sa susunod na panahon, kaya ko nang harapin ulit ang pagsubok. Sino yan? Madam, bakit ka lumabas? Nasaan ang general? Anong sinabi mo? Pumunta ang general sa akin. Narinig ko na siya ay isang ulila na dinala ni General Ling mula sa iyong mga bundok. Sa pagkakataon ay may libingan sa iyong mga bundok. Baka siya ay isang masamang espiritu na nakatakas mula doon. Maring siya. Hindi talaga tao. Binibining yu, ito na ang huling beses na tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Umalis ka na. Oo. Sino? Kuya Ling Chuan. Bakit ikaw na sino ang napakapasok sa'yo? Kuya Ling Chuan, huwag ka magmadaling paalisin ako. Ang babaeng iyon ay hindi tao. Ayasay siyang. Milanyang fox na demonyo. Saan mo nalaman ang ganitong katawa-tawang kwento? Kuya Ling Chuan, alam kong hindi mo ako pinaniniwalaan. Pero, okay lang. Mayroon akong isang bagay na makakatulong sa'yo. Para makita mo ang tunay na anyo na siya nung iyon. Ito ang salamin na ibinigay ng Revered Wine. Kailangan mo lang hanapin ang pagkakataon na gamitin ito sa kanya. Makikita mo kung sino talaga ang siya nung ito. Kuya Ling Chuan, yang taong iyon, talagang masama siya. Pero naniniwala ako kapag nalaman mo na ang katotohanan. Hahanapin mo, AKO. Nahuli na ang tao natin sa Kalye Persimmon. Nabunyag na ang mga pagkakakilanlan natin. Ipaalam sa mga tauhan na Kumilos na maaga ngayong gabi. siguraduhin patayin si Ling Chuan. Kunin ang planong militar ng Dayong. Oo, alina. Ling Chuan, nagdududa ka na sa akin. Ngayong gabi bibigyan kita ng pagkakataong patayin ako. Pero, handa ka bang makipaghiwalay dito? Usyok. Ano? Nandito na si Yenner. Naging abala ang general nitong mga nakaraang araw. Wala nang nga siyang oras para bumisita sa akin. Sobrang namimiss na talaga kita. Medyo naging abala ang mga nakaraang araw. Pero hindi ba't pumunta ako rito para samahan ka? Ganun ba, General? Long oras. Nagsawa ka na ba sa akin? Paano mangyayari? Yan mahal kita higit ta. Naniniwala ako sa iyo, General. May MTS no. Nasaan ang plano ng kampanya? Magingat, General. Yenner. Amo. Ang lalaking hindi ka pinapansin na dahilan ng iyong kamatayan. Nakuha ko ang puso niya para sa iyo. Masaya ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang babaeng iyon ay seryosong nasugatan. Ang galing. Siguro nakita ni Kuya Ling Chuan ang tunay niyang mukha kaya siya kumilos. Hindi gana, miss. May nangyaring pagsalakay sa mansyon ng general kagabi. Ang bagong asawa ng general ay humarang sa espada para sa general at malubhang na sugat. At narinig ko, ang general ay nagbantay sa tabi ng kanyang kama buong gabi. Hindi niya hinahayaang makalapit ang iba. Ano ang sinasabi mo? Madam, Miss, may pinadala si General Ling. Ito. Bakit ganito? Bakit ganito? Ano bang nangyari kay Kuya Ling Chuan? Hindi ako kontento. Kailangan kong tanungin siya. King Yao, yeah.
Hindi po'y pumasak, miss you. May sasabihin ako kay Kuya Ling Chuan, lumayo ka. Kuya Ling Chuan. Lalabas lang ako saglit. Babalik agad. Bumaba ka, Kuya Ling Chuan. Bakit mo pinoprotektahan ang nilalang na iyon? Hindi mo ba nakikita kung ano siya? Akang ano man ayon, bakit pa? Kuya Ling Chuan, nagbabiro ka ba? Isa siyang halimaw. Paano mo magugustuhan ang isang halimaw? Seryoso ka ba? Hindi. Imposible. Tayo ka na? Isipin mong baliw na lang ako. Kaya mo lang ngayon, di mo na kailangang magbanggit ng mga ito sa harap ko. Kuya Ling Chuan, alam ko, nahuhumaling ka sa babaeng iyon na parang aso. Pero ikaw ang general, may magandang hinaharap bilang dakilang general. Kung malaman na iba magpapakasal ka sa Fourth Spirit. Wala pakialam kung fourth spirit siya. Ang alam ko lang, mahal ko siyang asawa. Simulang ngayon, pakitandaan mo yan, miss you. Palaman na. Kuya Ling Chuan, Kuya Ling Xuan, Monsieur. Mangyari na pong lumabas. Yenner, ikaw ba ay isang fourth spirit? O isang jade volley mist? Natuklasan ng General 3 buwan ang nakalipas nang makita ang tauhan ng Jade Residence na may dalang bangkay ng babae, papunta sa libingan sa bundok ng Yunmeng. Kahit ano pa man ang mangyari, kung nais mong kunin ang buhay ko, hinunin mo na. Bakit? bakit mas pipiliin niyang mahalin ang espiritu kaysa ako? Ano ba ang pagkukulang ko kumpara sa kanya? Ang aking lakas ay parehong mataas na uli. Kailangan ko lang malagpasan ang darating na buong buwan. Wala na akong alalahanin sa pagsubok. Pingyao, huwag kang masyadong mag-excite. Ziling Xuan. Siguradong napasok lang ng bruha na iyon. Kino. Meron ka pa bang paraan para talunin ang pinuno ng mga demonyo? Huwag mong kalimutan, halos lahat ng pag-ari ko ay nasa iyo. Kung hindi tayo magtagumpay, hindi kita patatawarin. Ang sumpa ng asong gubat na iyon ay talagang malakas. Ay tiyo ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong kahirap kalabanin. Pero, mayroon pa akong huling pamamaraan. Anong pamamaraan? Mayroon akong sinaunang pamanan na ritual. Kailangan ko ng buhok at suot ng sinapian niyang katawan. Pagkatapos hanapin ang pinakamahinang oras ng asong gubat na iyon. Sa gayon, kapag nandito na siya, agad ko siyang mapapakita sa kanyang tunay na anyo. At wala nang takasan. Bakit mo ako sinusundan? Nahanap ang buhok. Nahanap ng alipin. Paano malalaman kung kailan pinakamahina? Ang lahi NGM gamat tuwing kabilugan ng buwan, bumababa ang kanilang kapangyarihan. Sa susunod na araw. Zakto yan. Noong araw na yon, kaarawan ni Itay. Pagkatapos, imbitahan ko si Ling Chuan at ang babae para magbisita. Magkakaroon ka ng pagkakataon kumilos. Tama. Sa oras na yon, lahat ng mga kilalang tao sa Beijing ay darating para batiin ang aking ama. Doon, magpapakita ang Fotsdemon na anyo. Gustuhin mang protektahan ni kapatid na Ling Chuan, hindi magagawa. Sa pagkakataong ito, siguradong patay na ang babaeng iyon. Itinyaw. Nilagyan ko ng enchantment ang buhok na iyon kung magtatangka kayong mag-set up. Tingnan natin kan sino ang mamamatay, ako o kayo. General, bukas kaarawan ni Ginoong Yu. Pamilya Yu ang nag-imbita sa iyo at asawa mo sa salo-salo. Yinji, hindi ka pa ganap na gumaling. Bukas ay kayo ang papunt. Samahan kita. Pakiramdam ko ay bumuti na. Pero ganun sila sa iyo dati. Mas lalo kong gustong pumunta.
Ang maghaling at Yu ay matagal ng magkaibigan. Hindi dapat magbago dahil lang sa akin. Saish, hayag ako. Bukas samahan mo akong pumunta. Nais kong batin, masagana nawa ang buhay mo at humaba ang taon-taon ay laging ganito. Ano ang handa natin? Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang babaeng lo, hindi siya makakalabas ng buhay. Magaling. Kapag patay na ang babaeng iyon, hihilingin sa ama mo ang utos mula sa hari ukol sa pag-asawa. Sa wakas, ang posisyon ng asawa ng general ay magiging iyo pa rin. Salamat sa'yo, Ina. Dumating na sina General Ling at ang biyuda. Kuya Ling Chuan. Ito ba ang bagong asawa ni General Ling? Talagang napakaganda niya. Hindi nakapagtataka na lumaban si General Ling sa pamilya para makuha ang posisyon ng unang asawa. Hindi, yon. Narinig ko kay General Ling ang love para sa mahal niya ay malalim. Takot siyang ihulog ito sa kamay niya at natatakot itong matunaw sa bibig niya. Simula nung pumunta si Miss Yu dito, hindi siya inalagaan ni General Ling ng ganun. Ling Chuan kuya, yani kapatid. Anong tawag mo sa kanya? Siemper, yani kapatid. Yani kapatid. Dati, wala akong alam at lagi kong sinasalungat si yani kapatid. Pinagbibintangan pa kita na isa kang halimaw. Yani kapatid, huwag, sinal maglit. Ano na namang plano? Meron siya. Nagbibiro lang si E. Hindi magagalit si kapatid kay E. Ayos lang kang ganon. Gayon, may pinili akong pinakamagandang pwesto para sa inyo. Sumama ka sa akin. Si Yan talaga ang sumama sa akin ngayon. Masama ang pakiramdam niya, kaya pagdating ng oras, uwi na siya. Gusto kong manatili dito, General. Yan. Pero sila Fang at Naniniwala ako. Taos pusong humihingi ng tawad si Segunda Miss Yu. Bukod pa rito, sa presensya mo, General, naniniwala akong wala ng panganib kay Yan E. sige na. Manatili ka sa tabi ko. Tara, lapitan natin at magbigay pugay. Pinabati kita, Tito Yu. Pagpapala na singlawak ng dagat silangan, buhay na di mabilang tulad ng bundok timo. Ako rin po, Lady Yu, ay bumabati sa inyo na sana ay taon-taon ay ganito. Malapit na, malapit na. Malapit na siyang magpakita ng tunay na anyo. Ching Yao, Muka Mo. Ano? Makakeo? 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 Muka Mo. Inyaw, anong nangyari sa'yo? Halimaf. Hindi ako isang halimaw. Hindi ako. Siya. Siya ang libong taong lumang aso. Siya ang gumawa ng kalokohan sa mukha ko. Sigurado akong siya. Ginoo, si Pingyao yung anak, paano magiging halimaw? Ang babaeng ito, siya ang halimaw. Hey, sinasabi mo palagi na ako ang halimaw. Pero wala nang nangyari sa exorcist. Si Lord Yu mismo ang nakakita nito. Pero ang anak mo, narinig ko na ang demonyo kayang lumukob sa tao. Malamang matagal nang sinapyan ng fourth spirit ang anak mo. Akala ko ikaw ang naloko ng demonyo. Emgata. Hulihin ang demonyong ito. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Malakas ang kapangyarihan niya, sinasadya niyang pag-awayin tayo. Kailangan mong maniwala sa amin, Ginoo. Pinaplano kong kalabanin ang Fox Demon sa gabi ng kabilugan ng buwan, kung kailan siya pinakasensitibo. Hindi ko alam paano niya nalaman ang plano ko at ginawang ganito si Pingyao. Siya ang tunay na Fox Demon. Chief, ang Fox Demon ay mahusay sa pagmanipula. Mukhang hindi na nasusyuri ng tama ni Ginang Yu ang sitwasyon. Bilang haligi ng pamahalaan, huwag mong hayaan ang ganitong klaseng demonyo na si Rain ang mundo. Totoong anak mo, Ching. Naniniwala ka sa akin.
Kung palayain mo itong tunay na foot spirit, iyon ang totoong panganib sa mga tao. Si Misyu walang awa pusong lobo kay may lobo na kaya niyang patayin ang sariling kapatid sa kinabukasan. Kaya niyang patayin ang ina at ama. Kapag hinayaan lang, lalong magiging malala. Nagsisinungaling ka. Talagang siya ang dapat mamatay, hindi ang pangit na iyon. Hindi. Ano ang sinabi mo? Namatay si Yufian. Inatay mo siya. Ano? Pinatay mo si Fian. Ano? Lumalabas na hindi tumakas si Miss Yu kasama ang iba. Sa halip, pinatay siya ni Miss Yu II. Paano nagawa ni Miss Yu, na dating marangal, ang isang bagay na magdudulot ng kahihiyan sa pamilya? Nasira ang relasyon namin ng sarili kong kapatid. Nakakaawa na ang isang namatay ay kailangang siraan ng ganito. Akala ko matalino at mabait itong si Miss Yu. Bagay na bagay kay General Ling. Pero isa pala siyang walang pusong tampalasan. Labis ang kahihiyan ng aming pamilya. Pak kompleto. Tapos na ang lahat. Naniniwala ka ba sa tatay ko? Hindi talaga ako naniniwala. Kapatid na Ling Chuan. Kenan. Pinatay ko siya. Ano kaya? Nararapat siyang mamatay. Mula pagkabata, mas masipag at mas kaibig-ibig ako kaysa sa kanya. Paano siya, na isang sumpa na nagdala ng kamatayan sa kanyang ina, ay magiging ikasal kay Brother Ling Juan? Hanggang ngayon wala ka pa ring pagsisisi. Naman. Dahil pinayagan niyo ako. Ano ang sinabi mo? Ikaw. Punong-puno ng kabutihan at katapatan. Ngunit napakabahong pagkukunwari. Simula nung nawasak ang mukha ng pangit na, yun kinamuhian mo siya dahil sa kahihiyan sa pamilya. Hindi mo man lang siya dinalaw sa likod. Ni hindi mo inalam kung paanong nasira mukha niya. Kaya nakagawa ko siyang saktan. Patty ikaw. Bilang fiancé. Hindi ka man lang nagpadala ng sulat o nagpakita ng concern sa akin. Tama. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Kundi yung panjit na tao. Paano ako mabibigo? Hindi maganda. Anong sabi mo? DMO inakala. No, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Hindi mo man lang naisipang suriin na maayos. Ikaw, at pati na rin kayo. Nagpakalat lang ako ng konting sismis. Kayo'y nagkalat-nag-viral sa lahat. Hindi niyo siniguro, walang nagtatanggol sa pangit. Ano man ang sabihin ko, pinaniniwalaan niyo lang. Parang mga hayop na walang isip. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ka. Ikaw ang hayop na inalagaan ng pangit na iyon. Inagaw mo ang katawan niya para bumalik at ipaghiganti ang amo mo. Sayang at hindi ka magtatagumpay. Dahil, kahit mamatay ako ngayon, isasama kita sa impyerno, salbeheng nilalang. Inral. Kuya Ling Chuan. Paano makakasaki sa kanya ang isang simpleng hairpin? Hina na ako at hindi ko na siya kayang pigilan. Miss Yu, para kang naghahanap ng kamatayan. Beke, alam mo na akong isa akong halimaw. Bakit mo pa rin ako iniligtas? Sabi kayo na. Kahit taka. O hell mo. Pagmamahal ko sa iyo. Hindi magbabago. Pero palagi kitang ginamit. Alam kayo. Pero kasalanan kayo lahat. Ako ang hindi direktang pumatay sa amo mo.
Isa pang buhay para sa kanya. Dapat sapat na yan. Ganito. Mamahalan mo na BAAKO? Hindi. Hindi. Kaya, Totoo siyang isang aswang. Tagbo na. sinaktan mo ang aking amo, pinatay asawa ko. Babayaran mo ito ng buhay. Mga tao, hulihin ang halimaw na ito. King Yao. Pati kayo. Binayaan niyo ang anak niyo, wala kayong kwenta bilang ina. Bingit bulag, wala kayong kwenta bilang ama. Gayon ang araw ng pagbayad. Papapatayin kayong lahat. Ngataon na mas masahol pa sa heyo. Para magbigay pugay sa kaluluwa ng aking Panginoon. Mahina siya ngayon, bilisan mo. Umusat. Nandun siya. Talaga bang mamamatay ako dito ngayon? Kung ganun, kami ng asawa ko ay sabay sa buhay at kamatayan. Ito'y sulit. Walang alam na tao. Huwag kang magpasaway sa bundok ng Yunmeng. Multo. 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 Pwede ko bang malaman kung sino ka? Nakalimutan mo ba kung sino ang nagligtas sa iyo? Ikaw ba ang liwanag na iyon? Ako ang Diyos ng bundok ng Cloud Mountain. Naawa sa iyo dahil nahihirapan kang maghasa at nasaktan ng tao, kaya tinulungan. Pero bakit? Nakikihalubilo ka sa mga tao. Mahal na Diyos ng bundok. Pakiusap, iligtas mo siya. Mabiting tao siya. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin siya masasaktan ng ganito. Nagmamakawa ako sa iyo, maawa ka sana, nagmamakawa ako. Ang taong ito ay isang tanyag na mandirigma. Ang tadhana niya ay hindi kayang baguhin ng maliit na espiritu. Hindi. Matagumpay siyang mandirigma, maraming tagumpay sa hinaharap. Kung hindi ko siya ginulo, mag-asawa sana siya at makakaanak, at mamuhay na masaya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung kailangan akong parusahan, ako na lang. Hindi dapat siya nawalan ng buhay. Talagang gusto mo siyang iligtas. Kahit anong kapalit, handa ka. Ikaw ay mula sa pulang soro at kada 100 taon ng pagsasanay, nakakakuha ng isang buntot. Ngayon may 9 na buntot ka na at sa pagtawid mo ulit ng panganib, makakamtan mo ang pagiging Diyos. Iligtas siya, putulin ang 9 na buntot para palawigin ang buhay. Ngunit sa ganyang paraan, mawawala ang 1,000 taon mong pagsasanay at maaaring mawala rin ang buhay mo. Ganon, kailangan mo pang magtiis. Para mabuhay lang siya. Kahit maglaho pa ako.
Buong puso kong tatanggapin. Sige, tutulungan kita. Sergio. Ang buhay na ito. Sa wakas, naibalik ko na sa'yo. Hindi ba ako patay na? Yenner. Yenner. Ling Chuan, kalimutan mo na ako. Nais ko sa iyo ng maayos at mapayapang buhay. Anong nangyari sa pamilya? Bakit bigla silang inaresto? Lahat ng tao pinag-usapan ito, hindi mo alam? Ang anak ng pamilyang Yu ay tinangkap ang pigilan ang kasal sa pagpatay at si Liu, natulungan pa raw siya. Nalaman na si Yu Jingtang ay tumatanggap ng suhol at nagbebenta ng posisyon sa gobyerno. Natuklasan pa ng inaasahang manugang ng pamilyang Yu, si General Ling Chua. Siya mismo ang naglabas ng ebidensya ng sa lagay na yan, ikaw pa ang nagmamayabang na ikaw ay isang matuwid na opisyal. Si Nanay, bukas na ikakasal ako kay Kuya Ling Chuan. Maganda ba ako? Mabait. Yenner, bumagsak na ang pamilya Yu. Nagantihan ko na para sa iyo at sa amo mo. Sigurado akong matutuwa ka kung alam mo. Pero bakit kaya nadagdagan ako ng lakas mo? Nasaan ka ba talaga? Kung kailan? Makakabalik ka sa tabi ko. Patuloy kitang hihintayin kahit daang taon, 1,000 taon, 10,000 taon pa. Hihintayin kita. Pasik. Boss Ling, may balita na tungkol sa taong hinahanap nyo. Narito ang mga detalye. Bilisan mo, ibigay sa akin. Hindi siya. Boss Ling, Dumating na ang bagong finance director. Gusto niyo ba siyang makita? Papasukin mo siya. Boss Ling, kamusta? Ako ang bagong finance director. Ang pangalan ko ay Yunyan. Pwede mo rin akong tawagin. Yen. Sa wakas bumalik ka na. Bumalik na. Naku, Boss Ling. Dinala and I Lola as I sabi naya. Sabi niya kung hindi mo ngay. Ayusin ang kasal kay Miss Shen, tatalon siya mula rito. Anong gagawin?